Ibibigay sa'yo ang lahat. Ibibigay sa'yo ang lahat. Ibibigay sa'yo ang lahat. Lahat. Woo! Come on, church! Sabayan natin ang buhos ng ulan. Ibuhos natin ang pinakamataas na papuri sa Panginoon. Woo! Aking namamasdan ang iyong kagandahan. Aking nakikita ang iyong ginagawa sa akin. Say sa akin. Hey, aking nararanasan ang iyong pagpapala. Aking nalalaman sapat ang iyong biyaya sa akin. Sa akin. 1, 2. O ikaw, Jesus, ang nagbigay buhay. Nararapat lang di kainangan. Kasalanan ko'y kinalimutan. Nilinis mo akong tunay. O ikaw, Jesus, ang nagbigay buhay. Nararapat lang di kainangan. Pag-ibig ko sa'yo lamang, Panginoon, habang buhay. Woo! Hallelujah! Habang buhay ikaw magpupurihan. Mabuti ka, O Diyos, sa aming buhay. Sige po, kasama po ating gamitan siya. Sabihin po, aking namamasdan, O Diyos, ang iyong kagandahan. Aking nakikita ang iyong ginagawa sa akin. Thank you, Lord, sa akin. Aking nararanasan, nakalit po, ang iyong pagpapala. Yes! Aking nalalaman, sapat ang iyong biyaya sa akin. Sa akin. O ikaw, Jesus, ang nagbigay buhay. Nararapat lang ika'y itanghal. Kasalanan ko'y kinalimutan. Nilinis mo akong tunay. O ikaw, Jesus, ang nagbigay buhay. Nararapat lang ika'y itanghal. Pag-ibig ko sa'yo lamang, Panginoon, habang buhay. Woo! Tunay, napakasarap bumawit sa'yo, Panginoon. Hindi magsasawang magpuri sa'yo ang dakilang Diyos. Woo! Come on, church! Come on, just tell Him. Ibibigay sa'yo ang lahat. Ibibigay sa'yo ang lahat. Ibibigay sa'yo ang lahat. Lahat. Doon, huwag ka magtitira, kapatid. Ibibigay sa'yo ang lahat. Ibibigay sa'yo ang tiwala. Ibibigay sa'yo ang lahat. Lahat. Ibibigay sa'yo ang lahat. Ibibigay sa'yo ang lahat. Ibibigay sa'yo ang lahat. Lahat. Come on!
sasambahin, O Diyos, sasambahin. Come on, church, patuloy tayong umawit sa Panginoon. Patuloy mong idulog ang buhay mo, ang puso mo sa Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Oh, we praise you. We bless your name, O God. Hallelujah. Alam mo ang nilalaman ng puso ng bawat isa, Panginoon. Some of us, Lord, hindi maayos, hindi tama. Panginoon, ang nais namin, Lord, ipaayos ito sa iyo. Kaya ngayon, binibigay namin ang buhay namin, ang puso namin, Lord. Ayusin mo. Patuloy mo kaming ayusin, O God, sa pangalan ni Jesus. Come on, church, you can lift your hands as you worship Him. Let's sing this. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, hindi mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Sing this. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan. Ang salita mo'y panghahawakan. Oh God, na hindi mo ako iiwan. Pagkat Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang ating mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag,
tunay. Ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itaas mo, kapatid. Tataas ang aking mga tambay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. Ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Panginoon, kami nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong presensya sa araw na ito, O God. Yes. O Panginoon, napakasarap pagpuri, Panginoon, sa pangalan niyo, Father. Dahil alam namin, Panginoon, sa paraang ito, Panginoon, na ipapakita namin, Panginoon, ang pagmamahal namin sa iyo, Lord God. Hallelujah. Marami mang pagsubok, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Salamat dahil patuloy mo kaming tinuturuan na magtiwala, Panginoon. Na magtiwala, Panginoon, na kahit, Lord God, napakadilim, Panginoon, ng paligid, ikaw ang liwanag, Lord God. Hallelujah. Patuloy nating purihin ang Panginoon. Matagal ko nang pinapanalangin, ang puso ko'y umiiyak sa bawat araw na ako'y dumaraing. Ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang ang aming hanapin. Ikaw lamang ang aking kailangan. Panginoon, magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Ikaw lang ang sandigan ko, itataas kita, luwalhatiin ka. Pangako mo'y panghahawakan magpakailanman. Oh, Panginoon. So
susuko, hindi na bibitaw, pagkat ikaw, Jesus, sa'kin ang siyang nagmamahal. Ano man aking pagsubok, ako ay lalaban, pagkat ikaw, Jesus, sa'kin ang siyang gumagabay. Hindi ako susuko, hindi na binitaw, pagkat ikaw, Jesus, sa'kin ang siyang nagmamahal. Ano man aking pagsubok, ako ay lalaban, pagkat ikaw, Jesus, sa'kin ang siyang gumagabay. Panginoon, magtitiwala ako sa'yo, Panginoon. Ikaw lang ang sandigan ko, itataas kita, luwalhatiin ka. Pangako mo'y panghahawakan magpakailanman. Oh, Panginoon, ako sa'yo, Panginoon. Ikaw lang ang sandigan ko, itataas kita, luwalhatiin ka. Pangako mo'y panghahawakan magpakailanman. Oh, Panginoon. Born for such a time as this. That's the title of my message today. This is in Book of Esther. Amen. Kailangan po natin makita ang buhay po ni Esther at paano po natin makikita sa sarili po ang ating mga buhay. Amen. Can we just all stand? Once again, hallelujah. All right. Let us just pray. Father God in heaven, Lord, we are here today. Our hearts are ready. Our minds, oh God, are also prepared to receive your word so that, Lord, it will become a seed planted in our hearts, and in due season, Lord, it will grow and we will taste the fruit of this seed. Lord, maraming salamat sa bawat salita na maririnig namin, Panginoon, ay hindi namin babaliwalain, kundi, Lord, everything that we will hear from you, it will cause us to worship you. And more importantly, to obey you. Lord, in our obedience, there is a blessing. And you have called us for a time such as this because you place a greater purpose in our lives. Lord, we are excited and ready, O God, to receive our portion for today. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. So we will just focus on this chapter po sa Book of Esther. There are only, I think there are only 10 or how many chapters do we have here in Esther po. Pero I will give you a brief summary po ng Esther po. So there are only 10 chapters here po sa Esther, I think. Amen, 10 chapters. But we will focus on Esther chapter 4. And let's read this. Sabay-sabay po natin dito po sa harap. Basahin po natin. Nilagay ko po sa Tagalog para mas maintindihan po natin.
Alright, so nang malaman ni Mordecai ang plano laban sa kanila, pinunit niya ang damit niya bilang pagpapakita ng kanyang pagdadalamhati. At nagsuot siya ng sako, naglagay ng abo sa ulo, at pumasok sa lungsod na umiiyak ng napakalakas. Pero hanggang doon lang siya sa labas ng pintuan ng palasyo dahil hindi pinapayagang pumasok sa palasyo ang nakasuot ng sako. Ang mga Hudyo sa bawat probinsya ay nakarinig sa utos ng hari na nagsipag-ayuno, nag-iyakan ng napakalakas at nanaghoy. Marami sa kanila ang nagsuot ng sako at humiga sa abo. Verse 4, nang malaman ni Reyna Esther ang tungkol kay Mordecai, sa pamamagitan ng mga alipin niyang babae at mga pinunong nangangalaga sa kanya, nalungkot siya. Pinadalhan niya ng damit si Mordecai para palitan ang kanyang suot na sako, pero hindi niya ito tinanggap. Kaya ipinatawag ni Esther si Hatak. Isa siya sa mga pinuno ng hari na itinalagang mag-asikaso sa kanya. Pinapunta niya si Hatak kay Mordecai para alamin kung bakit siya nagkakaganon. Kaya pinuntahan naman ni Hatak si Mordecai sa plaza ng lungsod na nasa harap ng pintuan ng palasyo. Sinabi sa kanya ni Mordecai ang lahat na nangyari at kung magkano ang ipinangako ni Haman na ibibigay sa taguan ng kayamanan ng kaharian ng Susa para patayin ang lahat ng Hudyo. Binigyan siya ni Mordecai ng isang kopya ng kautusan ng hari na ipinagbigay alam sa mga taga-Susa para ipakita kay Esther. Sinabihan din niya si Hatak na sabihing lahat kay Esther ang lahat ng nangyari at pakiusapan na ito na pumunta sa hari upang magmakaawa para sa mga kalahi niya. Bumalik si Hatak kay Esther at sinabi ang lahat ng sinabi ni Mordecai. Pinabalik muli ni Esther si Hatak kay Mordecai at ipinasabi ang ganito, alam ng lahat sa buong kaharian na ang sinumang lalapit sa hari sa loob ng kanyang bulwagan, lalaki man o babae na hindi ipinapatawag ay papatayin, maliban na lang kung ituturo ng hari ang kanyang gintong setro sa taong ito at 1 buwan na akong hindi ipinapatawag ng hari. Pagkatapos na masabi kay Mordecai ang ipinapasabi ni Esther, ito naman ang ipinasabi niya kay Esther. Huwag mong isiping ikaw lang sa lahat ng Hudyo ang makakaligtas dahil sa palasyo ka nakatira. Sapagkat kahit na manahimik ka sa panahong ito, may ibang tutulong at magliligtas sa mga Hudyo, pero ikaw at ang mga kamag-anak mo ay mamamatay. Baka nga kaya ka ginawang reyna ay para maligtas mo ang kapwa mo mga Hudyo. Ito naman ang ipinasabi ni Esther kay Mordecai, humayo ka, tipunin mo ang lahat ng Hudyo na nandito sa Susa at mag-ayuno kayo para sa akin. Huwag kayong kumain o uminom sa loob ng 3 araw. Ako at ang mga alipin kong babae ay mag-aayuno rin. At pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit na labag sa batas. At kung papatayin man ako, handa akong mamatay. Kaya umalis si Mordecai at ginawa niya ang ipinapagawa ni Esther. Amen? Naintindihan niyo po ba yung story? Bigyan ko kayo ng konting background as we go to this story. Next po is, nakita po natin dito sa story po, ito po yung background po nito. Itong hari po na ito, si Haring Ahasuerus po, ng hari ng Persia po. Okay? Nung time po yan, ang mga Hudyo o mga Israelita po ay ipinatapon sa ibang lugar sa Babylon. At yung iba nasa Susa. Ito po yung lugar kung nasaan sila Esther po. Ipinatapon ang mga Hudyo dahil nandoon sila sa kanilang lugar, sa kanilang lupain sa Israel, at dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sinakop sila ng ibang bansa, at nung sinakop sila ng ibang bansa, sila po ay nawalan ng tirahan, sinunog po
at napunta po sa ibang lugar. Okay? At 70 years po bago po sila nakabalik doon sa kanilang lugar. So almost 100 years po, mahigit nung nangyari po itong story po ni Esther po. This is the time kung saan ang mga Hudyo ay hindi nakakarinig sa Diyos. Nung sila ay ipinatapon. Kaya ang Book of Esther, sabi nga nila, this is the book kung saan hindi mo makikita na minention ang salitang Diyos or God. But because of what happened, kahit hindi nila naririnig ang Diyos, or parang sa tingin nila, parang hindi kumikilos ang Diyos sa kalagitnaan nila, kahit sila ay nakakaranas ng mga pighati, nakakaranas ng kahirapan, alam niyo po ba ang Diyos ay napaka makapangyarihan, He is sovereign, He is still in control, and He has plans for His people. Kaya ginamit niya ang dalawang Hudyo na ito, si Mordecai at si Esther. Amen? At nung time na yan po, sila po ay nandoon sa isang lugar kung saan sila po ay naninirahan at they were under the Persian Empire po. At itong hari na to, si King Ahasuerus, or sa iba po, King Xerxes po, ay naghahanap ng reyna kasi yung dati niyang reyna ay matigas ang ulo, ayaw sumunod sa utos niya. Kaya nag-ano po siya ng pageant. Nagpaano siya ng pageant, parang kailan lang may pageant, di ba? Sino nanalo? Tiga Bulacan, di ba? Tama ba? So parang ganun. Nagpa-pageant din to si King Ahasuerus. At si Esther naman po na isang Hudyo, tinago niya po yung pagiging Hudyo niya. And dahil sa kanyang angking kagandahan po, siya po ay nanalo. Amen? Kaya yan po, kinoronahan po siya. At siya po ay ginawang reyna. Amen? Ginawa po siyang reyna. And after noon, Mordecai just happened to overhear the two royal guards plotting to murder the king. And so he informed Esther, who in turn informed the king, and Mordecai gets credit for saving the king's life. Okay? So ibig sabihin, si Mordecai, narinig yung pinag-uusapan ng gwardya, royal guards, na gustong patayin ng hari. Kaya sinabi niya kay Esther, okay, na kanyang pamangkin, may papatay sa hari. At dahil dun po, ay sinabihan din ni Esther yung hari na may gustong pumatay sa kanya. And because of that, nailigtas po yung buhay ng hari. Okay, at nabigyan po ng credit si Mordecai doon. And as the story goes along, meron pong isang tao na galit sa mga Hudyo. Merong isang opisyal na inilagay si King Ahasuerus, okay? Ang pangalan niya po ay si Haman. The king elevates Haman to the highest position in the kingdom, and he demands that everybody kneel before Haman. And when Mordecai sees Haman, he refuses to kneel, which of course fills Haman with rage. And when he finds out that Mordecai is Jewish, Haman successfully persuades the king to enact this crazy decree to destroy all the Jewish people. So si Haman gusto niya sa bawat paglabas niya, nakikita siya ng tao, lahat ng tao luluhod sa kanya. Di ba? Binigyan lang ng posisyon, akala mo kung sino na. Di ba? May kilala ba kayong ganyan? Nabigyan lang ng akala mo kung sino na. Boss na. Daig pa yung hari. Di ba? Lahat ay luluhod sa kanya. Pero itong si Mordecai, bakit ako luluhod dyan? Because he is a Jew. They do not do that. They do not worship people or ibang entity or ibang Diyos. Kaya ganun, hindi siya lumuhod. Kaya naman si Haman, nung nakita niya to si Mordecai na hindi lumulod, nagalit siya. At mas lalo siyang nagalit nung nalaman niya na Hudyo siya. Bakit? Kasi po, alam niyo po si Haman, isa po siyang Agagite. Ano po si Haman? Agagite. Ibig sabihin, sa lahi po siya ng Agagite. Agag. Kasi po, nung time po ni Haring Saul, kilala niyo si Haring Saul, bago si Haring David, si Haring Saul, or 400 or 500 years ago.
Okay? 500 years ago. Meron pong pinag-uutos ang Diyos kay Haring Saul na patayin lahat ng Amalekites. Ipinag-utos yan kay Haring Saul. Saul, patayin mo lahat ng Amalekites. Wala kang ititira. Pero alam niyo po, hindi sumunod si Haring Saul dahil nakita niya ang gaganda ng mga ang daming mga tupa, ang daming pati yung hari, hindi niya po pinatay. Pinatay niya lahat, yung mga tauhan, yung lahat. Pero tinira niya yung mga magagandang yung magagandang poultry, yung mga hayop, na alam niya pagkakakitaan niya, magkakapera siya, maganda siya, magandang i-offer to sa Panginoon, sabi pa nga ni Haring Saul. At itinira niya yung hari. At ang pangalan ng hari na po yun ay si King Agag. At nagalit po si Propetang Samuel. Di ba ipinag-uutos ng Diyos sa'yo na patayin? Ano ko itong naririnig ko? Ba't may mga naririnig pa akong hayop? At nalaman niya na buhay pa yung hari. Bakit kaya pinapagawa ng Diyos? Because after 500 years ago, dito, sa storya po ni Esther, si Haman na galing po sa lahi ni Haring Agag na hindi pinatay ni Saul. Ngayon, ano po ang ginawa ni Haman? Pumunta siya sa hari, gumawa ng batas na ipapatay lahat ng Hudyo. Ano ibig sabihin nun? Kapag may ipinag-uutos ang Diyos sa atin at kapag hindi mo ginawa, darating ang panahon, mararanasan mo ang consequence na to. Isipin nyo, that was 500 years ago. Actually, sa panahon pa, hindi lang sa panahon ni Haring Saul, sa panahon pa ni Moses, ang Amalekites na ito, sila yung mga humahadlang patungo doon sa Promised Land. Kaya ang Diyos ay galit na galit sa Amalekites. Dahil sila ang sumisira, sila ang humihinto sa plano ng Diyos. Kaya kapatid, dapat hindi tayo yung nagpapahinto, hindi tayo yung kalaban ng Diyos. Amen? Kapag may pinagagawa sa iyo ang Diyos, gawin mo. Kasi kapag hindi mo nagawa, katulad ni Haring Saul, after 500 years, unang-una, sabi niya, yung mga Amalekites na yan, annihilate them. Wala kang ititira. Dahil may itinira si Haring Saul, hindi sumunod. Ngayon, yung itinira mo, galing sa lahi ng itinira mong lahi, ngayon, sila ang papatay sa iyo, wa-wipe out. Bumaliktad ngayon. Isipin mo yung consequence na yun. Kaya isipin mo, 500 years ago, so ang daming henerasyon na yun. Alright? And kung susundan po natin to si Haman, nagkaroon po ng ganung batas. Okay? Halos isang taon po, meron pong date. In the 13th of Adar, papatayin lahat ng Hudyo. So bago pa si Hitler na gustong pumatay ng lahat ng Hudyo, ito po yung nauna. Si Haman na gustong patayin lahat ng mga Hudyo. And then next po is what happened is nagkaroon po ng banquet si Esther. Sabi nga nung binasa natin kanina, kasabi ni Mordecai, dahil nalaman niya na lahat ng Hudyo ay ipapapatay, kasama siya, kasama din si Esther, inudyokan niya po si Esther na sabihin ito sa hari. Kaya sa isang banquet po, ay pinatawag po ang hari, andun po si Haman. At sinabi ni Esther po, doon niya po nilatag kung sino siya. Na siya po ay isang Hudyo. Sabi dito, in Esther's banquet, the king and Haman arrived. Esther informs the king that she is Jewish. And second, that Haman has enacted to decree to murder her and to murder Mordecai, who saved his life and murder of all the Jew. Actually, nagkaroon din po ng panaginip ang hari na to. Pinaalala sa kanya na si Mordecai nga pala yung nagligtas sa akin. At nung nalaman niya yon, pina-honor niya, pinasakay. Inutusan niya mismo si Haman na i-honor, iparada si Mordecai
to give honor doon sa nagligtas ng hari. At nung sa banquet na to, sinabi ni Esther, alam mo ba na ako'y Hudyo at itong si Haman gustong ipapatay ako at si Mordecai na nagligtas sa iyo at ang buong lahi namin? Kaya nagalit po ang hari. So when the king hears this news, he goes into rage, galit, and he orders that Haman be hanged on at the very stake he made for Mordecai. They destroy Haman's family and then other Persian officials who had joined in Haman's plot. Kaya si Haman, actually gumawa siya ng isang yung bibitayin para yun kay Mordecai. Kinalaunan, siya din pala yung bibitayin doon sa ginawa niya. And at the end of the story, Mordecai is elevated to the second in command in the kingdom. At nilagay siya doon sa second in command, itinaas ang kanyang posisyon. Nakuha niyo po ba yung story? So what can we learn from this story? There are 3 characters na dapat po nating maintindihan po. Amen? Number 1 is Haman. The spirit of Haman is like the spirit of the enemy or the devil. Satan opposes God every step of the way. Sabi sa John 10, verse 10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Yan po ang trabaho ni Satanas. Yan ang trabaho ng kaaway po sa atin. Pag nakawan ka, patayin ka, wasakin ka, sirain ka. At ganun ang ginawa niya. Kaya si Haman po, gumawa ng kaparaanan. Napakatalino niya. Nagpagawa pa siya ng batas para maisabatas na patayin lahat ng mga Hudyo. Ganun ang kaaway. Sino itong mga Hudyo? Ito yung mga pinili ng Diyos. Kahit nakakaranas sila ng matinding hirap, kahit na-exile sila, nasa ibang lugar sila, ang Diyos ay kumikilos sa kanilang kalagitnaan. Kaya lang, ito ang realidad, mga kapatid. Ang kaaway din ay kumikilos sa buhay natin. Kailangan malaman natin na ang demonyo, si Satanas, ang kaaway, laging pinaplano ang pagnakaw sa buhay mo, ang pagpatay sa buhay mo, sa layunin ng Diyos sa buhay mo, at sirain ito. At mawalan ka ng pananampalataya sa Diyos. In 1 Peter 5:8, sabi doon, be alert and be sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion for someone to devour. Si Satanas, para daw isang leon na nag-aantay lang ng oportunidad para ikaw ay lapain. Nag-aantay lang siya. Nandyan lang siya sa tabi mo. Nag-aantay ka lang na gumawa ng isang kamalian at doon na siya papasok. Kaya ganun ang ginagawa, katulad ng dapat na ginawa ni Haring Saul na sana pinatay niya noon, pero after 500 years ngayon, sila ang lalapain ngayon ng leon. Ipapapatay. But God is a sovereign God. He did not allow this. He uses Esther and Mordecai. If you set yourself up against God and His people, you will fail. Tandaan mo, ang kaaway, lagi yan kalaban ng Diyos. Kalaban rin yan ng mga tao ng Diyos. Kaya lahat ng pinaplano ng Diyos para sa kanyang mga tao, lagi ang kaaway ay gumagawa ng paraan para sirain at wasakin yun. Nakakalungkot lang, kapatid, na minsan pumapanig pa tayo doon sa kaaway at hinahayaan natin na ang plano ng Diyos ay ma-delay, ang plano ng Diyos ay mahinto, ang plano ng Diyos ay hindi matupad. We should check ourselves. Are we in line with the Word of God? Are we in line with the plan of God? Ginagawa mo ba yung plano ng Diyos? Sa pamilya mo, ginagawa mo ba yung plano ng Diyos? Sa ministry mo, ginagawa mo ba yung plano ng Diyos sa buhay mo?
Inilagay si Esther, si Mordecai sa panahon na yon. Dahil merong kaaway na nagbabadya para sirain ang plano ng Diyos. Bakit? Kasi kung mangyayari ito na mamatay lahat ng Hudyo, ipapatay, hindi po maipapanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Alam ng kaaway na sa lahi na yan, diyan manggagaling ang magliligtas sa atin. Kaya ang Diyos hindi lang nakatingin sa oras ng buhay sa panahon mo na meron ka. Nakatingin siya maging sa habang panahon na mangyayari. Kaya kapatid, ang bawat ginagawa natin may impact yan sa henerasyon. May impact yung ginagawa mo. Kaya kapag ang pamilya mo ay ginabay mo, pinapunta mo sa church, pinalaki mo, nagkaroon sila ng takot sa Diyos, dadalhin yan ng mga anak mo at ituturo din sa apo mo at sa mga kaapo-apo-apuhan mo at sa mga susunod na henerasyon hanggang yung mga henerasyon na hindi mo makikita because you sow a good deed in them. Nagtanim ka ng maganda sa kanila. Pero kung wala kang gagawin, gusto mo lang nag-wish ka na may takot sila sa Diyos, pero ikaw hindi nagsisimba, hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, at hindi mo sila dinadala, ginagabayan, pinapabayaan mo lang, at hinahayaan mo lang ang cellphone ang mag-dictate sa kanila, ang mundo ang mag-dictate sa kanila kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay nila, kapatid, ang pamilya mo masisira. Dapat ngayon pa lang may ginagawa ka na. Kung gusto mong lumaki sila ng may takot sa Diyos, gawin mo, kapatid. Ngayon pa lang. Amen? Kasi katulad ng ginawa ni Haring Saul, hindi niya ginawa, hindi niya sinunod. Yung kalahi niya after 500 years, nag-suffer. Kaya nag-ayuno sila, mamamatay tayo. Buti na lang may Esther at Mordecai. Amen? Kaya kapatid, ayusin po natin. Kung gusto natin na umayos, makita natin na ang pamilya natin, ang mahal natin sa buhay, ay maligtas sila, makakilala sila sa Panginoon, gawin po natin. Amen? Dahil ang kaaway, laging nariyan, nag-aantay lang ng pagkakataon na ikaw ay matumba sa mga problema, lumubog ka dyan sa mga problema mo para hindi ka na manampalataya at hindi mo na magawa yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Amen? And number 2, Mordecai. Si Mordecai po ang makikita po natin, meron siyang pagmamahal at malasakit, love and compassion for his family and the Jews. Brethren, kaya makikita po natin na si Mordecai, sabi doon sa binasa natin, nag-ayuno, tawag dito, nagsuot ng sako, yung abo, naglulupasay sa abo, nag-iiyak, narinig. Sa labas ng palasyo, pati yung mga Hudyo. Bakit niya ginagawa yun? Kasi mahal niya yung pamilya niya. Kaya nga niya sinabihan din si Esther, Esther, hindi porket nandyan ka sa palasyo, akala mo maliligtas ka? Tandaan mo, Hudyo ka rin. Katulad din namin. At yung batas na yon ay para din sa'yo. At kapag nalaman din yon, maaari ikaw maliligtas, pero yung pamilya mo mamamatay. Kaya ganun na lamang yung prayer ni Mordecai. Na nag-pray at nag-fast siya dahil alam niya na ang kanyang mahal sa buhay, ang mga kalahi niya ay mamamatay. Dahil may gustong pumatay. Kaya nga sabi dito sa 1 John 3:16 to 18, by this we know love. Dito natin malalaman kung ano talaga yung pagmamahal because He laid down His life for us and we ought to lay down our lives for the brothers. But whoever has the world's good and sees his brother in need and closes his heart of compassion against him,
how does the love of God remain in him? My little children, let's not love in word only or with the tongue only, but in deed and truth. Ipinakita dapat natin ang pagmamahal hindi lamang sa salita. Oh, mahal ko yung pamilya ko, mahal ko yung kamag-anak ko, mahal ko yung kaibigan ko. Anong sinasabi dito sa 1 John? Wag lang sa bibig natin, wag lang sa dila natin, kundi in our action. Sa katotohanan, ano yung klaseng pagmamahal? Yung kaya nating ibigay yung buhay natin. Kaya nga sabi ni Mordecai kay Esther, Esther, sabihin mo to sa hari. Pero anong sabi ni Esther? Meron siyang sinabi kay Mordecai. Alam mo ba na kapag ikaw ay lumapit sa hari na hindi ka pinapatawag ay ipapapatay ka? Dahil meron silang ganung batas. Hindi ka basta pwedeng lumapit sa hari ng sarili mo lang kagustuhan. At 1 month na siyang hindi pinapatawag ng hari. Kaya naman, nung narinig ni Esther yung pangyayari na ganito ang mangyayari, na mamamatay pati yung kanyang pamilya, anong sabi ni Esther? Sige, gagawin ko. Kung mamamatay man ako, mamamatay ako. If I perish, I perish. Handa siyang mamatay para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ganun po ang pagmamahal. Merong sakripisyo. Amen? Kaya po, ginamit ng Diyos itong si Mordecai para may magsabi sa'yo, para paalalahanan tayo na mahalin natin yung mga taong nasa paligid natin, lalong-lalo na yung pamilya natin, lalong-lalo na yung mga kamag-anak natin, yung mga katrabaho natin, kaibigan natin, lahat ng nasa circle natin. Kailangan maawa po tayo sa kanila. Dahil may plano ang kaaway sa mga buhay nila. At ano ang plano ng kaaway? The thief came to... Naku, hindi niya nakakalimutan. The thief came to steal, kill, and destroy. Yan ang plano ng kaaway sa pamilya mo. Kaya nagdadala siya ng sakit, nagdadala siya ng problema sa pera, problema sa relasyon, problema sa asawa, problema sa mga anak, problema sa bahay, walang katapusang problema. Ginagamit yun ng kaaway, yung problemang yun para ikaw ay pabagsakin. Pero merong Mordecai na magsasabi sa'yo na ang kaaway ay gumagawa ng mga plano sa buhay mo para pabagsakin ka, pero dapat tayo ay manalangin. He caused Esther na mag-pray tayo, manalangin tayo, mag-pray tayo at mag-fast tayo, kapatid. Dahil lahat ng mga problema sa buhay mo ay hindi mo kayang solusyonan sa pamamagitan ng lakas at ng talino mo. Kailangan mo ang Diyos, kapatid. Hindi mo kakayanin yan ng sarili mong lakas lang at sarili mong karunungan. When you pray and you fast, God will give you the wisdom kung paano mo susolusyonan ang problema. Kaya anong sabi ni Esther? You gather our people. You fast for 3 days, 3 nights. Mag-ayuno tayo. Manalangin tayo na maawa ang Diyos sa atin at bigyan tayo ng karunungan kung paano gagawin niya. Amen? At kumilos nga ang Diyos. Sa panaginip ni Mordecai, ipinaalala sa hari na siya yung nagligtas. And in a banquet, sa isang handaan po, sinabi ni Esther, pinatawag niya rin si Haman doon, at sinabi ang lahat-lahat. At ang hari ay pumanig kina Esther at nagalit siya kay Haman dahil sa mga ginawa niya at nalaman ng hari na ganun pala. Amen? Kaya dapat maging katulad tayo ni Mordecai na merong pagmamahal at malasakit sa pamilya natin. Huwag nating hayaan na, baliwala na yan, okay na yan, hindi ko naman, malayong kamag-anak ko naman yan. Hindi po ganon.
Kita mo tong si Mordecai, iniisip niya, hindi lang pamilya niya, kundi pati yung mga kalahi niya. Ganun niya po kamahal ang kanyang mga kapatiran. Kaya dito po sa loob ng church, hindi tayo walang pakialamanan. May problema si sister sa ganun, hiya mo siya. Problema niya yun kasalanan niya. Hindi po kapatid, hindi tayo dito ganun. Amen po ba? Kailangan may malasakit po tayo sa bawat isa. Nagtutulungan po tayo bawat isa. Hindi po yung tulong na, pautang naman. Isang ganun ang tulong na alam natin Kasi madali nating solusyonan ang problema sa pera no? Alam niyo po ang mabisang tulong, mabisang malasakit at pagmamahal na pwede mong ipakita sa kapatiran mo ngayon? Alam mo kung ano yon kapatid? Panalangin. Yang katabi mo ngayon, nangangailangan niya ng panalangin. Hindi mo alam kung ano ang problema sa pamilya niya, problema sa pera, problema sa anak, sa asawa, sa kamag-anak, sa trabaho, sa negosyo, or ano man yan. Hindi natin alam. Pero nandito tayo nagsasama-sama para maging kalakasan sa bawat isa. Kagaya ni Mordecai, he always think of his family and his brethren. Amen? Sana ganun tayo, mga kapatid. Tama po ba? Hindi tayo nagkanya-kanya. Kaya alam niyo problema sa mga Pilipino pag nagsasuggest ng mga magagandang bagay, gusto nila, sasuggest sila sa gobyerno, ganito ang gagawin. Gusto nila ng pagbabago, may suggestion silang ganito. Pero yung sa suggestion na yon, ayaw nila nakasama sila doon. Yan ang problema sa atin Nagsasuggest tayo ng mga solusyon, pero tayo mismo, ayaw natin maging parte ng solusyon na yon. Gusto lang natin mag-suggest. Tama po ba? For example na lang, yung West Philippine Sea. Ang daming suggestion ng mga Pilipino. Hindi, puntahan natin doon. Laban tayo. Hanggang social media lang, hindi kayang suportahan ang mga mangingisda doon. Tama po ba? When you make a suggestion, make sure you are part of it. Tama po ba? Kung gusto mo may magandang mangyari sa pamilya mo, may suggestion ka, may magandang mangyari sa ministry mo, sa trabaho mo, wag lang yung magsasalita ka lang, magsasabi ka lang. Kailangan parte ka rin nun, kapatid. Para makita nila na totoo, na concern ka, totoong may malasakit ka sa mga tao. Amen? Tama po ba? Next is, si Mordecai po ay very attentive and active from the plans and attack of the enemies. Alam niya, 2 Corinthians 2:11, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Dapat hindi tayo ignorante sa mga plano ng kaaway. Dapat hindi tayo ignorante sa mga ginagawa ng kaaway sa buhay natin. Minsan kasi pag may mga problema tayo, hinahayaan lang natin hanggang sa lumaki na ng lumaki yung problema. Pero dapat alam natin na yung mga bagay na yun ay ginagamit ng kaaway para tayo pabagsakin. Minsan may mga kapatiran tayo na nag-aaway. Alam mo naman na dapat patawarin mo, dapat mahalin mo, dapat pagmalasakitan mo, minsan nag-aaway pa. Hanggang sa lumalaki, may unforgiveness, may mga offenses, at doon ang kaaway ay kumikilos. Amen po ba? Kaya dapat alam po natin yung ginagawa ng kaaway. Amen? Kaya kung ang anak mo lumalayo na sa Diyos, dapat alam mo, pinagpe-pray mo, pinagsasabihan mo. Huwag mong hahayaan na nakawin ng kaaway sa iyo ang anak mo. Huwag mong hayaan na nakawin ng kaaway ang asawa mo sa iyo. Pabagsakin, sirain ang buhay mo. No way! Because God gave you the authority to trample down the serpent and the snakes. Matagal nang tinapos at tinalo ng ating Panginoong Hesus ang kaaway. Kaya dapat hindi mo hinahayaan na ikaw ay talunin ng kaaway. Matagal nang talo si Satanas. Kaya wag kang magpapatalo sa kanya.
Lagi siyang nandiyan dyan sa buhay mo, kapatid. Laging nandiyan dyan, sinisira niya kapag nakikita niya nabe-bless ka, na talagang pag nakikita niya nagpe-pray ka, nakikita niya na nagbabasa ka na ng Word of God, lumalalim ka, gagawa yan ng kaparaanan. Gagawa yan ng paraan para mawala ka doon. Nagpe-pray ka na, iba na yung prayer mo. Dati 5 minutes lang yung prayer mo, Lord, thank you, 5 minutes ngayon, nagiging 10 minutes na, 30 minutes, 1 hour na. Aba, nakikita niya na, lumalalim ka na. Nagbabasa ka na ng Bible, Old Testament, pati New Testament, nagbabasa ka na. Di ba? So gagawa ng paraan ng kaaway para masira yun. Gamitin niya mismo yung asawa mo, yung mga anak mo, para kulitin ka, para mawala ka sa focus. Amen po ba? Diyan po ba kayo? Kaya ganon. And then the last thing is confident and full of faith that God will take care of His people. He is very confident po. Kaya nga sabi niya, Esther, kung mananahimik ka at wala kang gagawin, meron at merong gagawa at tutulong para mailigtas ang mga Hudyo. Pero, pinaalalahanan ni Mordecai si Esther na alam mo ba, kaya ka nga naging reyna dyan, siguro may layunin ang Diyos para sa iyo. Kaya ganun din, kapatid. May layunin ang Diyos sa pamilya mo, sa ministry mo, sa trabaho mo, kung nasaan ka. Kaya siguro naligtas ka, kaya siguro ikaw lang yung born-again Christian sa family mo, dahil ikaw ay magiging solusyon sa problema sa pamilya mo. Amen? Dalawa lang naman ang tao sa mundo. Ang nagbibigay ng solusyon at nagbibigay ng ano yung dalawang tao? Nagbibigay ng solusyon at nagbibigay ng problema. Alin ka doon, kapatid? Sino dito yung nagbibigay ng solusyon? So yung iba, mga nagbibigay kayo ng problema. Mga pabigat kayo, ganon. Di ba? Dalawa lang ang tao sa mundo, mga kapatid. Alin ka doon? Alin ang binibigay mo sa pamilya mo, sa ministry mo, sa trabaho mo? Ano ka ba? Ikaw ba yung pabigat? Ikaw ba yung nagbibigay ng problema? O ikaw yung nagbibigay ng solusyon? Hindi, tara, gawin natin to. Hindi, tapusin natin to. Hindi, kaya yan, may gagawin tayo. Amen? Mamili ka doon, kapatid. Sino ka doon? Pareho. Ikaw yung problema, ikaw din yung solusyon. Di ba? Kapatid, dapat you are a problem solver. Hindi tayo yung pabigat sa mundo, hindi tayo yung parang pag nakita nila, ay, born again yan, ano yan? Sakit sa ulo yan. Dapat hindi ganun ang tingin sa'yo. Sa trabaho, dapat hindi tingin sa'yo parang, ay, yan na naman, laging late yan. Ewan ko ba, Christian daw yan, pero laging late. Lakas pa umangal. Hindi ganun, kapatid. Dapat tayo yung nakikitaan ng excellence. Tayo yung nakikitaan ng ilaw. Tayo yung nakikitaan ng solusyon. Tuwing nag-gather ang pamilya nyo, lagi kang nag-iisip ng solusyon sa problema na yun. Amen, may problema sa pera. Dapat nag-iisip ka. Hindi yung puro reklamo. May problema na nga, dinadagdagan mo pa yung problema. Lalo mong pinabibigat. Amen? Dapat lagi tayong nananampalataya sa Diyos. Kasi kapag ganun na parang pabigat tayo problema, ang tingin ng mundo sa atin para tayong walang Diyos. Kasi ang Diyos laging nagbibigay ng solusyon. Kaya dapat ang mga Kristiyano ay lumalakad tayo ng may karunungan. Sabi nga sa Psalm 125 verse 1 to 2, those who trust in the Lord are as secure as Mount Zion. Para ka daw Mount Zion, na secure. Protected, ibig sabihin, they will not be defeated but will endure forever. Just as the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds His people, but now and forever. Amen? Si NDRRMC ng Amen? So, ibig sabihin po na kahit napapalibutan po tayo ng gabundok na problema,
alam natin na mayroong Diyos tayo magpagkakatiwalaan. Na sa problemang ito, meron tayong Diyos na masasandalan, meron tayong Diyos na mahihingan ng tulong at magbibigay sa atin ng karunungan upang masolve ang mga problema katulad ni Esther at ni Mordecai. Amen po ba? Kaya dapat ang mga marurunong na tao, laging nakadepende at nagtitiwala sa Diyos. Humihingi ng tulong sa Diyos. And the last one is for Esther. We must take the lead in action. Dapat tayo ang nangunguna. Amen? Kahit baha, hindi, susulungin natin yan. Punta tayo ng church. Amen? Parang ito lang na part na to lang nag-amen. Amen ba? Pero siyempre, pag-pray din natin hindi nakarating kasi hindi rin naman biro din po na suungin ang baha. Amen? Pero ang ibig sabihin, kung may problema, dapat ina-actionan agad. Hindi yung parang nakikinood ka lang sa problema. Minsan nakikita ko mga tao pag may nasusunog yung bahay. Alam mo ang unang gawin, imbes na tawagin ang bombero, anong unang gagawin? Bibidyohan, magla-live. Sunog po, may sunog po. Tawag po kayong bombero. Imbes na tumawag ng bombero, nag-live. Nag-FB live. Bibidyohan. Amen? Dapat alam mo yung dapat mong gawin kapag may problema. Kaya minsan nawawalan tayo ng common sense. The common sense dapat na meron tayo is tumatakbo dapat tayo sa Diyos. Lord, gamitin mo ako. Siguro kaya mo ibinigay or ipinaharap mo ako or pinaranas mo ako dito sa problema nga to kasi alam ko, meron akong magagawa. Amen? Kaya kapag nakakaranas ka ng mga problema, bagyo sa buhay mo, at ipinaranas sa'yo lang ng Diyos yan, ibig sabihin, meron kang magagawa sa problema na yan. Amen? Katulad ni Esther. Kaya siya ginawang reyna. Kasi alam niya, meron siyang magagawa. Kahit labag pa sa batas ang pumunta sa hari nang hindi pinapatawag. Sabi niya, hindi, kahit mamatay ako. Dahil sa batas na yun, sige, gagawin ko. Ganun siya. Siya lamang ang makakapunta sa hari kasi siya lang yung reyna. Ganun din ikaw, kapatid. Naging Kristiyano ka na, leader ka ng ministry, binigyan ka ng pastor ng ganitong ng leadership, ng ministry para makapag-serve. May rason kung bakit ka nilagay ng Diyos dyan. Because you are the problem solver. May magagawa ka, may problema yung ministry natin sa ganito. May problema ang pamilya mo sa ganito. Be the problem solver. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Matthew 5:16. Mag-ilaw ka, kapatid. Ang mundo ngayon ay punong-puno ng problema, punong-puno ng darkness. Kailangan nila ng pag-asa, kapatid. Sa opisina, marami dyan ang may sakit. Hindi mo alam sa mga katrabaho mo, marami dyan may problema sa relasyon, may problema sa pera, may problema sa pamilya. And you are there to pray for them. You are there to represent God and you are there to be the light in their world. Kailangan ka ng mundo, kapatid. Kailangan ka ng pamilya mo. Kailangan ka ng mga taong nasa paligid mo. Dahil nasa iyo ang liwanag, nasa iyo ang Panginoong Hesukristo, nasa buhay mo. Amen? And there is power of intercessory fasting and prayer. We are stronger together. Kaya nga si Esther, pinatawag niya lahat. Sama-sama tayo, manalangin tayo. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Ephesians 6:18. Kasama po ito sa whole armor of God. Kapag may kaaway, alam niyo po, may challenge po ang ating church, ang ating ministry. Sabi ko, Lord, paanong gagawin namin? Alam mo, pwede ako mag-isip ng lahat ng maraming klaseng plano para masolve lahat ng problema natin. Pero mas gusto kong gawin kung ano yung papagawa ng Diyos. Paano natin gagawin yun? Magsama-sama tayo, kapatid, manalangin.
Amen? May problema kayong sa pamilya ninyo, magsama-sama kayong pamilya na manalangin. May problema kayo sa ministry nyo, magsama-sama kayo para manalangin. Dahil may kapangyarihan sa panalangin. Katulad nila Mordecai at ng mga Hudyo, they prayed, they fasted, and kasama si Esther. Amen? She gave an order, halika kayo, mag-fasting tayo, 3 nights, samahan niyo ako. At binigyan nga sila, kumilos nga ang kamay ng Diyos sa kalagitnaan nila. Amen? And as I end on this, the last one is, you carry the hope in you, which your world and your family is looking for. You are born for a time such as this. Ang mundo po natin ngayon naghahanap ng pag-asa. Yung iba, ang pag-asa nila nasa online sugal, yung pag-asa nila, yung sa loan, yung pag-asa nila, yung mga taong mayayaman na pwede nilang malapitan. Maraming definition ng pag-asa ang tao. Pero hindi yun yung pag-asa na gustong makita ng Diyos at maranasan ng mga tao. Gustong makita nila na may pag-asa sa Diyos. At paano nila makikita yun, kapatid? Na mayroong pag-asa sa Diyos. Paano nila makikita yun? They can only see it through your life. Be a Mordecai. Be an Esther in your world. Because you carry that hope. May problema sa opisina, may problema sa negosyo, may problema sa pamilya. You are born for that time such as this. Hindi nagkamali ang Diyos kung bakit niya inalaw yung mga problema na yan. Dahil alam niya na sa pagtawag mo sa Diyos, gagamitin ka niya para maluwalhati ang Diyos. Amen? May pag-asa na nandiyan sa kamay mo. May pag-asa na nandiyan sa puso mo. May pag-asa na nandiyan sa buhay mo. Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Can we just all stand?